hindi pa ako rin tumigil, siguradong lilikas na talaga. Hi everyone! Inuulan at binabaha ngayon ang Pilipinas dahil sa tropical depression at may low pressure area pa na pwedeng ma-develop at magdagdag ng ulan sa mga susunod na araw. Sa video na ito ay panoorin natin ang mga baha na makikita natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Panoorin natin ang video na ito. Simulan natin ang video sa lugar na ito kung saan ay tila naging dagat ang kalsada. Gilbert Valdez pumapanay-panay, dinikita naman ni Ryan Tugawin. Nasa harapan Gilbert Valdez, hinahatang nito, masasagad na kanya hanggang finish line. Ryan Tugawin nasa likuran, nakabantay na at Peralta nakabantay dito kay Ryan Tugawin. Raymond Alcino kaya mananalo dito sa ating na 3-man breakaway. 56, 50, 60 kps. Valdez ang humahatak, Ryan Tugawin nakasagad at nakadikit dito kay Valdez. Nakahanda na rin dito si Peralta Alcino kaya mananalo sa kanilang rematihan. Ayaw namang iwan ng bangkero ang kanyang bangka at tinangay siya ng agos. Nagbayanihan naman ang ibang bangkero at hinila papuntang Pampang ang bangka. Nakalagot na. Ayos ko po. Sa Mayo ay. Po. Oo naman. Ay, di yan ay pasaray. Hindi, ipasintang mo na di yan. Wala namang kasama ang pamilya ni Kuya sa bahay nila, kaya kahit hanggang dibdib ang tubig ay nilusong niya makauwi lang sa bahay nila. May nakita namang lumulutang si Kuya na water container at ito ang ginawa niyang salbabida. Tapos dumiretso doon. Dito naman po sa lugar na ito ay halos umabot sa dibdib ang tubig. Nag-request naman ang uploader ng rescue para sa kapitbahay, pero bakit walang bangka ang mga rescuer? Sa pagpapatuloy ng video ay makikita nyo na nailigtas ang matanda gamit lang ng interior ng gulong. Saludo ko sa mga rescuer neto dahil kahit binulsa ng mga politiko ang pera na dapat na binili ng bangka ay gumawa pa din sila ng paraan makapagligtas lang ng buhay. Sorry, sino Margie po? Ba? Sino Margie? Okay, dito na sa rin. Dito mo sa kayo. Oh,
Masama naman ang loob ng uploader dahil sa tagal na niyang nakatira sa lugar na yan ay hindi man lang naisip ng nanunungkulan na bumili ng bangka dahil palaging binabaha ang lugar nila. Umabot naman sa lagpas binti ang baha sa lugar na ito at anumang sasakyang daraan ay titirik katulad ng motor sa video. Paniguradong lagpas kotse naman ang baha sa lugar na ito kung hindi titigil ang ulan dahil mukhang dito naiimbak ang mga tubig. Basang-basa naman ang mga gamit ng ating kababayan at hiling nila na sana'y tumigil na ang ulan dahil lilikas na sila pag nagkataon. Ari na ho ang sitwasyon namin din ngayon sa agronomy. Bako po! Pasok na ho sa loob ng bahay. Talaga namang walang tigil ang ulan. Pasok na ho, pasok na. Woo! Pag hindi pa ho tumigil, siguradong lilikas na talaga. Hindi naman bumababa ang tubig sa lugar na ito. Paano pa kaya pag lumakas ang ulan? Para namang swimming pool ang kalsadang ito dahil sa baha at kawawa naman si tatay na tila hindi makalis. Parang naging jet ski naman ang mga motor sa lugar na ito at mabuti na lang dahil kinaya ng mga motor nang hindi tumitirik. At yan po ang sinasapit ng Pilipinas sa tuwing may bagyo o hindi tumitigil ang ulan. Ang nakakalungkot lang po dito ay bilyon-bilyon at halos trilyon pa nga ang nilaang pondo para sa mga bahang ito upang makontrol. Pero lumalabas na marami palang nasa gobyerno at politiko ang nagsabuatan para ibulsa ang kaban ng bayan. Ang pera na dapat ay para sa mga Pilipino ay nagamit para sa pansariling interes ng mga politiko. Paano nyo na-team na sa ganda ng inyong matataas na bahay ay nalulubog ang sambayan ng Pilipino dahil sa pagiging gahaman nyo sa pera? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.